Halos nalibot ko na ang Pilipinas pero may isang lugar na hindi ko napuntahan nung nag-bike tour ako 2 years ago. Ilang beses na rin ako nag-attempt pumunta dito. I'm gonna go back to the Philippines and explore an island. I'm thinking right now to go and book to Palawan but it's still in my mind. Pero parang hindi talaga meant to be. Kaya nung pwede na ulit ako, baka ito na yung chance para balikan ang lugar na matagal ko nang gustong balikan. Ang isla ng Palawan. Apat na taon ko na rin palang ginagawang ganitong klase ng adventure. Halain mo yun, na-board lang ako ng pandemic tapos kung saan-saan na ako nakarating. Pero hindi pa rin ako nagbabago. Wala pa rin akong plano. Kung makarating muna sa aking destinasyon bago ako magplano, kaya naman dito papasok ang adventure. Araw-araw may pasabog, hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng daang tatahakin mo. Basta magpatuloy ka lang. At eto, magsisimula na ang panibagong libro sa isla na to. Napakaliit kung titingnan sa Pilipinas, ngunit binubuo rin ito ng iba't iba pang isla. At una kong pinuntahan ay ang Busuanga Island. Dito matatagpuan ang kilalang municipality ng Coron. At samahan niyo akong libutin ang buong isla gamit ang aking bisikleta. So ngayon it's 5 AM. Plan akong umikot sa Coron. I don't know if I can make it. It's around 140-kilometer ride. And it's been a long time since my last long ride. But let's do it. Yeah. 130 kilometers din ang buong isla kung lilibutin mo. Nagsimula ako sa bayan ng Coron papunta ng Busuanga town proper. Galing akong Maynila at sinakay ko ang bike ko sa barko para makarating dito. Halos 10 hours ang biyahe pero umabot ng 18 hours. I made a separate video of my ferry journey so feel free to check it out. It's my last long ride. I've done a lot of off-road riding from the previous. Yeah, it's good to cycle around Palawan. It's really quiet here in Coron. It's super green. Actually, this is called Busuanga Island. And on the other side, it's Coron, so it's kind of easy over there. But once you get to the other side of Busuanga, going to Busuanga, it's not too busy anymore. So apparently, Coron is just a municipality. It's just called Coron because everyone knows it. So para mas madali siya tawagin, Coron. Kala ko Coron Loop siya, but it's not really Coron Island. Coron is just a municipality. Ayan, bumadyak ako ng walang expectation sa lugar. Pangatlong beses ko na talaga dito, pero dahil tulog lang naman ako lagi sa van, wala akong idea kung anong meron sa daan. At kung maahon ba ito. Nagsimula na akong pumadyak at dito napansin ko sa bandang unahan ay wala na masyadong mga kabahayan. At kung meron man ay napakalayo ng pagitan ng mga barangay. Napakaganda rin ang kalikasan dito. Kitang-kita mo ang mga puno sa paligid mo, pati na rin yung mga kabundukan. Ayan, napagod na ako at nag-decide ng kumain muna ng breakfast dito sa nag-iisang lugawan na nakita ko sa daan. Dito, na-meet ko si Louie, isang free diver. Siya lang naman talaga yung kilala kong lokal dito sa Busuanga. After 5 years. Grabe no, nagkita tayo sa Apo Reef. Alam mo, ikaw lang talaga kilala ko dito sa Coron. Tapos nakita kita ngayon. Kaya naman nagulat ako nang tinawag ko ni Pero ikaw talaga yung kilala ko. Nag-meet na kami ni Louie noong 2018 nung first trip ko sa previous work ko nung nag-dive sila sa Apo Reef. 36 years, nagulat talaga ako. So, sa isang linggo, ilang beses ka nagda-dive? Depende. Pero kung pwede nga lang everyday. Hindi ka napapagod? Hindi. Mahal kong ginagawa ko. Yes. Ganun daw pag mahal mo, di ba? Ay. Hindi ka mapapagod pag mahal. Oo, pero minsan nakakapagod din. Kaya kailangan lang magpahinga. Oo, tama. Diba? Siyempre. Para hindi ma-burnout. Katawang lupa eh. Ito pa rin yung ano eh. Parang hindi ko na-feel yung mag-burnout. Oo. Kung may lakas lang talaga ako na mag-everyday dive. Kamusta yung feeling na nasa paradise ka lagi? Kasi higit yung mga tropa mo. Iba yung makikita mo. Para ka nasa ibang dimension. Para ka nasa ibang mundo. 30 km now.
At ayan, pumadyak na ulit ako at after isang oras, nagpahinga muna at nakakita ng magandang view at naisipang mag-gas. Ayan, may nakita na ako ditong overlooking spot along the road. So, I think among all the parts, this one is the most scenic so far. Let's see, I think I'm just 20 kilometers away going to Busuanga and 70 kilometers more to go. For now, I don't want to think about it. I'll just chill for now. Now I'm heading next to Busuanga. Hopefully I can have lunch there. 30 kilometers more. Oh! Wow! Dito pala sa parte ng Salvacion is one of the center among the towns is here in Salvacion because the island hopping is here, like Pass Island. Actually can't remember it anymore because before I wasn't any observant. There are now gasoline stations here, I think hospitals around, municipalities. Yeah, the other municipalities are just very small towns. Yeah, I think 10 kilometers away to Busuanga. 6 months ago na yung last 100 kilometer ride ko. Although nag-off-road naman ako, I've been doing the same thing for almost 4 years now. Although I get into different lifestyle now, like I'm here for free diving, scuba diving, and now I'm cycling. Lahat naman I'm investing more on activities more than material possessions. So you'll remember it for the rest of your life. Whew. The other side is going to Calawit. Nakarating na ako sa municipality ng Busuanga. Mukhang eto na ata ang last paved road dahil medyo off-road na daw ang mga madadaanan ko. So nag-gas na lang muna ako ng pagkain. Pati na rin ng mga inumin. Naghanap din ako ng pwedeng makainin ng lunch pero mukhang wala talaga. Ang ilang kilometro pa po yung Calawit? Mga ilang oras po sa inyo? Hindi. Pag nasa service naman kami, Nung tinignan ko sa mapa, mukha naman siyang may kalsada. At maraming mga kabahayan. Kasi kita-kita mo sa mapa na mukhang madali lang naman siya. Hindi ko in-expect na after pala nitong liliko ako dito ay magiging liblib na ang lahat. Lumiko na ako papunta dito at dito na papasok ang adventure. Matagal na rin ata ang huli kong solo ride sa mga off-road. Nakaka-excite yung daan. Hindi ko alam po kung matatapos ba ito alam yung papatunguhan. Pero tiwala lang tayo. Kasi hindi naman tayo mamamatay agad. Pag nandito ka, sobrang tahimik lang ng lahat. May mga ilang matatarik din ako na daanan pero kaya pa naman so far. At mga komunidad pero halos wala talaga akong makaingnan dito. So, pumadyak pa rin ako at ang pinaka nakakagulat na nadaanan ko ay meron ako nakita ditong nag-iisang resort na may overlooking. May nadaanan ako ditong nag-iisang resort. I think it's a mountain view resort. It's called Maingli. So, 2.5 yung pinamura nila. So, there's an overlooking of the beach and mountains around. So, meron din silang pool around here. Yeah, I don't have time anymore. I want to chill out. It's gonna be a long journey. And yeah, it's nice to witness this amazing view.
medyo may mga matataas na parte pa rin na kinakailangan kong magtulak. And I think nakaka 25 kilometers na ako nung time na to. Alas 2 na rin at pagod na ako nang biglang may nakita akong resort. May nadaanan na akong chill spot dito. Sobrang pagod na ako. And then out of in the middle of nowhere, merong beach dito. Ayan, sarap mag-overnight. 30 minutes na ata ako nandito. I think I need to go. Nakita ko yung mga pinagdadaanan ng mga bata galing sa kanilang paaralan. Ang haba din na nilalakad nila. Buti na lang ay napakaganda ng panahon at napakaganda rin ng mga nasa kapaligiran. At finally, may nadaanan na akong tindahan. Yeah, 4 PM na ngayon. Gutom na ako. Buti may nakita ko dito ng mga kikiam. Ay, malapit na ata to sa... Hindi ko alam kung... May pa-rice. Ang dami naman tayo. Gutom na. Ay, yelo. Sige po. Buti na lang may tindahan ka dito, Nay. Gutom na gutom. Ilang oras niyo po pag motor po yung Coron? Lawang oras? Okay lang po. Basta tapos na ako sa makakalabas naman ako ng off-road ng maliwanag pa eh. Ball ticket. May motor po yan? Nasa tuhod. Ah! Tsaka sa sikmura. Okay lang po. Ginusto ko po to eh. Soft gravel road and paved road. Dito makikita mo na ang ganda ng karagatan. Halos namang na rin yung malusong dito after kong umahon ng napakarami. It's a beautiful day at the beach. I was losing my mind for about a week until I could call you up. I'll meet you at the waterline. Birds are flying up above. We both need a little love. Yan, finally nakalabas na ako ng trail. Sobrang bago ko na. It's 5:30 right now. I still have 1 hour left before it goes dark. I think I'm still far, like 30 kilometers away. But it's okay. We can do it. So already 6:30 and I'm still 30 kilometers away. I therefore conclude that Busuanga Island is the hardest island loop that I did in the Philippines. Just go 8 p.m. I finally made it. So today I'm taking you to one of the most beautiful and eco-friendly boathouse in Coron. So tara!